Magandang araw ng Huwebes mga kaibigan, August 8, 2024. Update lamang po tayo sa lagay po ng ating panahon. Pero bago po natin yan ipagpatuloy kaibigan ko, please huwag niyo pong kalimutan muna mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Sobrang importante po niyan para updated po kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Ngayong araw po ng Huwebes mga kaibigan ay patuloy po nating minomonitor at binabantayan eto nga po nga tropical storm po, no, or tropical depression mga kaibigan, na may estimated pong layo ngayon na 1,950 kilometers northeast of extreme northern Luzon mga kaibigan. So kitang-kita nyo naman po sa ating pinaka live radar. And as of now, ang kanyang hangin po ngayon ay pumapalo na po, no, from 55 to 60 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo naman sa 70 kilometers per hour. Pa-eastward po ang kilos mga kaibigan sa bilis po na 10 kilometers per hour. So kung titignan nyo mga kaibigan, no, ito po yung may tuturing na natin ngayon na mahina pong bagyo, no. So hindi pa ito pinapangalanan officially, no, bilang isang bagyong Dindo, no, dahil hindi pa naman ito nakakapasok sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, nasa labas ng PAR. Pero sinasabi ko po sa inyo mga kaibigan, ito po yung sinasabi natin na banta po ni bagyong Dindo, no, na wag sanang makapasok sa loob po ng ating bansa mga kaibigan. Meron din po tayong binabantayan sa loob naman ng PAR, ito pong active low pressure area. But as of now, maliit po ang tsansa na ito'y maging isang ganap po na bagyo mga kaibigan. So babantayan natin yung nasa labas na PAR, yung direksyon po niya at yung pagkilos mga kaibigan. So ngayong araw mga kaibigan ng Huwebes, no, forecast weather condition natin, may mga lugar po tayo ngayon na apektado po nitong hanging habagat. So sa area po ng Zambales at ng Bataan mga kaibigan, ngayong araw po hanggang sa hapon, maulap po na kalangitan ng mararanasan. Meron po mga isolated light rains or mahina hanggang sa malakas na pag-uulan pagdating naman po sa gabi. So posibleng impact nito mga kaibigan, no, ay magkaroon po ng pagbabaha sa mababang lugar po at landslide po sa mga mountainous area at doon po sa mga landslide prone area mga kaibigan. So kapag alam natin or merong update ng malawakang pag-ulan at malakas sa pag-ulan mga kaibigan, no, ay umiwas tayo doon sa mababang lugar. Kung yung mga lugar niyo mababa, panatilihin pong malinis, no, yung mga basura, hindi po nakabara sa mga estero at mga kanal mga kaibigan. Samantalang sa Ilocos Region naman po, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at the rest po ng Central Luzon mga kaibigan, no, ngayong araw po ay maulap din po na kalangitan na mararanasan, especially po sa may bandang hapon. Makakaranas din po ng mga isolated light rains to heavy rainfall pagdating naman po sa gabi. So mas maganda kung lalabas po tayo sa may bandang hapon o sa gabi, ugaliin na lamang po natin magdala ng payong, jacket, kapote, no, extra protection po yan in case po magkaroon ng mga biglaang pag-uulan. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa mga kaibigan, apektado po ng localized thunderstorm. So asahan din ng maulap na kalangitan sa hapon, mga pag-ulan mahina hanggang sa paglakas, posible po yan pagdating naman sa gabi mga kaibigan. So balikan po natin ito pong active low pressure area sa loob ng PAR at ito pong tropical depression or mahinang bagyo mga kaibigan. As of now mga kaibigan, kung titignan po ninyo, stable ito, no, from 50 to 55 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin. Hindi pa naman siya maituturing na pilang isang malakas na bagyo mga kaibigan. Actually mahina pa po ito, no, at hindi pa masyadong nakakaapekto sa ating bansang Pilipinas. Pero ang pinapangambahan po natin dyan, dahil nga po sa hanging habagat, which is yan po yung humahatak, no, dito po sa sama ng panahon, no, tropical depression na ito, kasama na po yung active low pressure area, posible niya po yung palakasin. So hindi natin inaalis yung mga posibilidad na ito ay maging isang malakas na bagyo mga kaibigan, no. Hindi po ito pananakot, pagkos babala at paalala lamang sa atin, no, kahit mahinang bagyo, wag po natin baliwala dahil lahat naman po tayo ayaw nang maulit yung nangyaring sakuna nga po at naidulot na pinsala
ni Super Typhoon Karina mga kaibigan. Ganyan din po ang sitwasyon ni Super Typhoon Karina mga kaibigan, gagaya dito sa tropical depression na ito hanggang makapasok sa ating bansa, hanggang sa tinawag bilang isang typhoon din do mga kaibigan. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan na maging oras man o anong oras man, always know the weather. Kung saan man tayo magpunta para alam po natin ang gagawin natin, especially mga lugar natin mga kaibigan. Tinataya rin po and ayon sa Pag-asa, ngayong buwan po ng Agosto, 2 hanggang 3 bagyo ang posible pong pumasok sa ating bansa mga kaibigan. So mas maganda nakahanda na tayo. So mga kaibigan, mamaya po ulit may kaganapan at update tayo sa lagay ng ating panahon, and please pakiusap, huwag niyo pong kalimutan muna mag-like and subscribe, and pahit na rin po ng notification bell para always po kayong manonotify sa ating mga daily and latest weather update